Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaagapay dito sa Heartline Friday Night Edition. Welcome po muli sa inyo. Ito po si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo Laharca. Kami po ay patuloy na nagbibigay ng paglilingkod sa karunungan ng Diyos sa ating buhay dito sa Heartline. At sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Magandang gabi mga kaagapay, kamusta kayo? Malapit na namang matapos ang July, biro nyo, bilis ano? July 25 na kaagad. Grabe. Parang kailan lang natapos ang June pero iba yung mga ulan ngayon. Ano? Ingat-ingat mga kaagapay. Yung mga nagmomotor, yung mga nagmamaneho dyan. Konting careful lang. God bless you. Patuloy lang tayo sa ating safety ng pagmamaneho. Kaway-kaway dyan mga kaagapay. Good evening! Kamusta kayo? At alam nyo, meron akong buti at napakagandang kaibigan kasama ngayon dito, ang ating guest counselor. Talagang kasama ko siya noon sa Alliance Graduate School at siya ay nagmi-minister sa Philippine Association for Christian Counselors. Doon siya madali niyong ma-connect sa kanya, no? Sa PACC. Isa siya sa mga deaconess sa University Baptist Church at isa ding registered guidance counselor, kaagapay natin, yan, si Ate Wilma D. Magandang gabi, Ate Wilma. Hi. Hello everybody, and hello Coach Pilo. Hello po, Ayan. Counselor Wilma, Ate Wilma. Anong tawag sa inyo sa church? Ate? O Mama Wilma? O ano? No, ate. Ate, okay. Ate. Huwag naman mama. Okay. Sige, ate is nice. Yan, si Ate Wilma. Ate. Kamusta na, Ate Wilma? Ano bang balita sa atin? Mukhang gumaganda tayo Wow. That's nice to hear. Yes. And I'm sure mayroong mga taong nag-aabang ng inyong pagbati. Kaya yung mga fans club po, Okay. batiin niyo po, Ma'am Wilma. Go ahead. Yeah. Sige, greetings to the Santay sisters. Ayun. Yan. Ayun, Santay sisters. mga barkada sa hanap buhay. They are also counselors like us, di ba? Yes. So, binabati si Sally, si Tess, si Malu, si Wing, si Owen, si Coti, and si Cheryl. Yes, Ayun. So, absolutely. those are the group that we are in. So, we minister to one another. Alam mo naman, no? Mahirap ang counselor or maging counselor. And hi to the UBC Manila. Ayun, sila Pastors Marvin Gibson Jr., si Pastor Nico Ratilla, Pastor Cloppy, Pastor Ray De La Torre, Pastor Ray Cureg, Job Asurin, and Yan. pag mga other pastors pa na nakalimutan ko. Ayun. So, these are satellite churches also included. Ayan. Yes, talagang in demand ang counseling at sana nga ay matuloy ang inyong mga plano, lalo na dyan sa Moraita. Naku, madaming mga Yes. estudyante, mga young people dyan, kamusta kayo? Maraming mga estudyante kailangan ng counseling ngayon at sana ay maging paraan para tumibay ang ating kalooban sa Panginoon at sa kung ano man na dinaranas. Ayan, okay. Naku, Ma'am Wilma, that's very, very nice. Yes. So, deacon kayo sa Moraita po, ano? Yes Ang church po. nyo ay, what do you call this? It's Your church, it's within the U Belt. yes. Yeah, it's during the week University it's a Baptist student Church. center. Yan, University Baptist Student Center. We cater to within the U Belt kasi, so student Yes. center. But on weekends like Sunday, it's
church siya. Yan. So, lahat, kasama. Kung Yeah. sinong Nag-grow din gustong ako doon dumalo, noon. Noon, umattend din welcome. ako doon sa Moraita, and it's a very, very blessed place. Praise God sa mga Mm, ministry na nag-start up doon. Ayan. yes. Well, syempre, babatiin din natin yung ating mga kaagapay na nakikinig sa atin. Greetings sa atin ni Raymunda Gallardo. Good evening po, ka-Heartline. God bless. At nagnonood siya from Hipona Capiz. Thank you very much, Raymunda Gallardo. Mm-mm. Kay Mayan Labra, good evening din. Kay Leonida Tela Sacada Rubio, good evening din. Sa taga Bacoor, Cavite po siya. Si Mercedes Guillermo Boko, si Yoli Elisterio, thank you very much for joining in. Good evening din kay Ate Nora Cancela, nakikinig sa Caloocan. Yan. Si Ate Mary Rose Boko, good evening din. At si Rose Maderse, thank you so much din. At nagpapaabot siya ng greetings si Ate Owen. Hello, Ate Owen. Kamusta ka, Ate Owen? Si Owen yung naging guest natin back then, noong back Yes. in July 4. Yeah, she is a very, very blessed person. Thank you very much for being with us din, ano, Ate Owen. At syempre, naku, ang dami natin mga taong nakikinig sa atin. Si Mirna Eresari, si Mila Pascua, Jody Horca, Jay Diaz, Aaron Gacho, Lou Sangkap, Lawrence Laid, Rose Maderse, Nora Salvador, Liza Ganado, Tess Cruz Lazaro, Michael Martinez Santos, Anita Colon, Eva Aguilar, Teresita Medina, Mean Labra, Hilda Lingamen, Carol Gatbunton, Andres Mendoza, Gail Cervantes, Junard Bagay, Jojo Pamintuan, Jen Nayan, Meg Dano, Mina Estrella, at si Ate Nora Cancela. At special mention ng ating mga kaibigan dyan sa Victory Caloocan. Hello, Pastor Daniel Herrera, tsaka si Ate Normie, ang mag-asawa. Yan. Thank you, thank you. Kuya Topher Blasco, magandang gabi sa iyo. At si Ma'am Rose Enoveso, na nasa Saudi Arabia, sa UAE. Hindi pala Saudi. It's United Arab Emirates. Ayan. Thank you very much for being right there. Si Ate Girly Corda, si Ate Marivic Loterio, magandang gabi sa iyo. At yeah, kasama din sa Victory Caloocan. Ate Lou Mandalupe, hello, kamusta ka na? Belated happy birthday. Ayan. Nako, dami natin mga nakikinig. Hindi ko pa nabigay lahat yon. So mamaya, meron pa akong mga i-greet. Stay lang kayo dyan, ano? At ating bibigyan daan ang ating mga questions dahil dito sa Heartline talagang tinatalakay natin yung pag-ibig ng Diyos. Tayo pala ay programang idinulot sa inyo ng Far East Broadcasting Philippines. Ayan, Far East Broadcasting Company Philippines. At tuloy-tuloy tayo mula 9:30 hanggang 11 p.m. ngayong gabi. At syempre, tuloy-tuloy din from mula sa iba't ibang lugar sa buong Luzon, Visayas, Mindanao at iba-iba pang dako ng mundo. Ayan. So, Ate Will, are you ready? Ate Wilma, naka-mute yata ang iyong mic. Oh. Ayan. Yeah. Okay. Sorry. Ayan. Let's go. Let's go. Alrighty. Yeah. Let's go to our questions. At yung listener natin, excited na talaga na makakuha ng mga insights at mga wise answer. Ito ang ating listener. Medyo mahaba ang kanyang tanong. At sabi niya ito, ako po ay isang OFW at may isang kapatid na nasa Pilipinas. Siya po ay may asawa na pero nakatira pa rin sa bahay namin dahil inaalagaan niya si Papa na may stroke. Ako po ang bumubuhay sa kanila sa kabila na may sarili na rin akong pamilya dito sa abroad. Nabuntis po ng magkalapit na taon ang misis ng kapatid ko. Hindi ko magets. Nabuntis po ng magkalapit na taon ang misis ng kapatid ko. Kaya malaki ang expenses namin sa bahay. Nabuntis yung misis ng kapatid niya. Okay. May maliit na business lang po ang kapatid ko. Kaya ako po talaga nagsho-shoulder ng expenses sa bahay. Paano po ang tamang approach para i-encourage ang kapatid ko na maghanap ng mas magandang kita dahil lumalaki pamilya nila? Pero ayoko namang magtunog, nagdadamot. Yun. That's Parang, very challenging, no? oo. That's very challenging. Yeah.
Especially kung ikaw yung nagbubuhay sa Mm. ano, parang dalawang pamilya ang binubuhay niya. Mm, So I would pamilya say niya, pamilya ng kapatid niya, and tatay niya yes, rin. oo. So I would say that tapos sinusuportahan pa niya yung tatay niya who is Yeah. parang may sakit, 'di ba? Stroke. So I Yeah. would say na uh, using choice words is very important Choice here. words. Ayan. Seasoned with salt, Yeah. sabi nga sa Bible. Yeah. Oh. Parang gentle yet kind, but not Mm. with humility, di ba? Pero hindi naman with, minsan, pag nag-aabot tayo, nagagalit, oh, sige na nga, we use with contempt or with criticism. Yeah. Probably, we have to drop those things na ako namang bumubuhay sa inyo, yung mga ganyan-ganyan. So, wala na yung parang extra na sinasabi, di ba? Yeah. So, Oo. hindi na-hurt yung damdamin ng kapatid niya. But Mm. probably what what she can do is to use probe questions to Probe ask questions. how are they coping with their growing family. O Mm. paano nyo pinagkakasya ang budget nyo sa bawat every month or what, Mm. but with the little business Ah. that they have. So, Paano ko ano isagot po ang eh? plano nyo? Oo. Ha? Paano sagot eh? Oo nga ate, walang-wala nga kami. Baka pwede mo kaming abutan ng pera dyan. Baka meron ka bang pera dyan, ha? Mm. Probably uh, you have to also parang inject responsibility on his part. Kasi Mm. siya yung padre de pamilya. But what you can do is to also share yung needs mo that may asawa, may anak din siya abroad, di ba? Oo. So, so the same lang ang pero siya, she has to extend more so that Mm. may Mm. aabot pa sa tatay. So, i-balance niya yun na probably assure him that Parang, uh, nandyan, nandyan na yung suporta niya for tatay. mm. Kasi Mm. parang feeling din niya na ako na ngayon nagki-caregive, wala pa akong, walang, there is no compensation on my part. No? Kasabagay, ano, Parang, ang pagka-caregiving ay napakahirap na trabaho. yes. Talagang full-time yan. Ako naranasan ko yun, no? Nag-caregive ako doon sa auntie ko. 4 Mm, years. 4 years akong yeah. walang trabaho, walang social life, walang love life, Mm-mm. walang education, wala. Talagang andun lang ako. Medyo Yeah. mabigat, pero Medyo. sakripisyo talaga para sa tao Mm-mm. mahal mo sa buhay. Ano. Yeah. Exactly. Siguro, So, oo. Siguro probably I hirap would na hirap ka say eh. she put ceiling sa kanyang budget. Oo, yan, So, ceiling. para parang ito yung maximum na pwede mo ibigay. So, Mm-mm. bahala na sila whether they would like to have how many kids. Basta Mm-mm. within that budget, pagkakasyahin nila. Mm-mm. And i-challenge mo rin na if you have a growing family, then therefore, magsipag-sipag din. Mm-mm. Well, Di ba? somehow, sa nakikita ko dito doon sa kapatid niya, inaalagaan naman Mm. yung tatay na may stroke. Serious yun ha, Yeah. serious na trabaho yun. Na isang problema doon ay yung hindi ka nga makapaghanap ng trabaho. Dahil back then, Mm. nung ganun ang ginawa ko, yung tiya ko na may Alzheimer's pa lang yun ha, hindi naman siya stroke patient. Pero Mm-mm. bedridden, hindi ka makakagawa talaga ng extra, walang extra trabaho o extra sideline na ano. Buti may Yes. sari-sari store yata ito. Meron daw ano. Mm-mm. Buti nga may sari-sari store pero kailangan ng medyo mas matindi-tinding kita doon. Mm. Siguro she can also come visit the Philippines and see how they are, 'di ba? Oo, Pwede din. laking Oh, bagay para yun. makita din niya yung mahirap ang emotional needs and feelings as a caregiver. Kung ikaw Yes. nag-extend ng ay mabilis lang naman ng mag-abot ng financial support kung meron ka. Pero Mm-mm. ah mahirap magbigay ng emotional needs and support for
someone who is also Totoo po. suffering from stroke, especially the Yes. elderly. So Exactly. balance lang. Oh? Mahirap talaga. Siguro kailangan makita yung tunay na sitwasyon kung posibleng magtrabaho Yes. yung tao o hindi. Pero Mm-mm. parang may naramdaman ako dito. Parang simula nung nagkaroon ng anak, parang bumigat yung puso nitong listener natin. Tama ba yun? Mm. Parang hindi ko I mean, ano pakiramdam mo doon, Ate Wilma? Ako, ang pakiramdam ko parang totoo naman kung may asawa, nagkaanak, normal naman na magkaroon ng anak sa asawa. Mm. Mahirap, may iba pang Siguro she likes na ano, konti lang yung anak para hindi yung budget niya kasi Mm-mm. mag-i-increase baka um I don't know how they are using gadget or aircon ng buong araw. Anyway, nandiyan naman si ate na Mm-mm. magsusupport sa electric bill. So, medyo hinay-hinay lang din sa yung ganyang using resources din. So, Mm-mm. most likely magi-gauge niya kung mabibisita din niya yung pamilya niya dito sa Philippines para hindi siya Mm-mm. mapagsabi na lalo na expensive na ngayon yung mga bills natin, 'di Oo. ba? Pero, ibig sabihin, siguro ang gusto niyang mangyari, akuin nung kanyang kapatid yung pagkakaroon ng anak. Ganun ba yun? Hindi natin alam kung anong nangyayari that uh, maybe they have more than two children already and Yeah. uh, more than they can support Parang, parang mm, their parang own. naramdaman ko, parang pinagbabawal niya na parang bang, wag mag-anak dahil wala kayong trabaho at inaalagaan niyo pa si tatay. Parang ganun eh. Parang, Mm. ganun ba? Hindi ko alam pero Kay parang naramdaman ko ganun. Oo. So Parang, we really cannot know why she has objection with more children mm, and the likes because siguro more children will mean more expenses for her. totoo, totoo. Oo, 'di ba? Oo, So kasi it dadagdag means na. that wala naman siyang sinasabi na bakit hindi siya masaya na madagdagan yung kanyang mga pamangkin. Mm. Oo. Pero, Ayun. pero mahirap talaga. Kung kunwari ako yung lalaki, yung kapatid, Mm, mahirap nun magtatrabaho ako habang inaalagaan ko yung tatay ko na may exactly. stroke. Tapos may mga maliliit ka pa Oo. Although, pwede sa bang sabihin bahay. na bawal mag-anak? May asawa ako. Anong gagawin namin? Imposible namang parang pipigilan ang mag-anak. Oo. Ano nga ba? Siguro Ay, mag-usap ay! sila magkapatid para at least they would understand each other where they are coming from, di ba? Yan, totoo, Ayan. totoo. Heart to heart talk sila para hindi mo masabi or ma-judge na kayo ay nagpapasarap lang dyan. Ako ay naghihirap pagpapadala ng pera sa inyo. But on the other hand, there's also the emotional side of taking care of the elderly Mm. na in which tied up din yung oras mo at saka resources mo in looking for a better or lucrative job. No. Yeah, oo. So, di ba? Ayan. Well, siguro kung medyo kumahusay sa pagkilos ang kapatid, baka magawa niyang hindi ko sure. Palagay ko mahirap 'yun. Para kang nagsisirkus no. Nalagaan mo yung tatay, inaalagaan mo yung anak, tapos pinapaandar mo Mm. yung Not sari-sari unless store. na lang na or they would employ uh, a daytime or kung habang nasa work siya, meron siyang caregiver na professional caregiver Mm. to assist the tatay. Pero yun lang, masasacrifice din or kung gusto man, dalawang caregiver, isa sa maga, isang sa gabi, di, yun.
Talagang Part-time. malaking budget pag ano sa elderly. Oo nga. Naalala ko yung tita ko, ganyan ang ano na when she was brought into a private home, ang laki talaga ang expense. Yeah. Beside, wala pang kapag may hospitalization, mas malaki. Yes. Ayun. Ang hirap. Talagang magtitiis tayo ng konti doon patungkol sa kanilang kalagayan. No? Mm-mm. Mahirap talaga. It's so hard. It's so difficult. Yes. So, Ikaw? pero eye-opening din yung how many children do you want to have? And how will you sustain them? Baka yun ang isip-isip niya. Kung, for example, malaki na yung mga anak. So, how will the Mm, father sustain or his brother yun lang. sustain the children to school, Mm. di ba? Siguro, Kasi siguro habang ano, lumalaki. siguro naman hopefully ang ating listener ay hindi naman minamasama yung pagkakaroon ng anak. Ay mag-asawa. Ay Hmm. mag-asawa naman sila. Yes. Normal naman na magkaroon ng anak. Yun lang, dapat parang siguro hindi dapat matahin o hindi dapat mababa ang tingin sa I-encroach. ano. Oo, Yeah. hindi dapat mababa ang tingin sa kapatid. Pero Mm-mm. yeah, tama siya, i-encourage. Encourage na paano mapapagaan sa lahat. Sa lahat. Yes. Hindi lang Mm-mm. yung sa kagustuhan niya, kundi paano mapapagaan sa lahat dahil kailangan lahat, lahat naapektuhan noon. Lahat Yeah. kailangan mapagaan yung anak niya, yung anak ng kapatid niya, yung asawa ng kapatid niya, yung tatay na inaalagaan, pati yung sari-sari store. Ayan. Eh, malaking prayer to. So, ano talaga, mag-usap sila and they need to brainstorm and how to bring this parang seemingly dilemma, Oo. parang financial dilemma that they have. Mm. Siguro gusto niyang sabihin sa kapatid niya kung paano makiambag o makashare. Kasi Hmm. hindi naman krimen yung pagkakaroon ng anak, pero kailangan Yes. magdagdag ng ambag dahil medyo may may kirot din at hirap doon sa kapatid, doon sa nasa Mm. yun. Siguro ano Yeah. ba Parang magandang shared responsibility shared important. responsibility. Paano ba sasabihin yun? Kumari, ito yung tanong niya, Yun. paano ba mai-encourage? Ano yung tamang paraan ng hindi naman nagmumukhang nagdadamot? Ayun. So, depende kasi kung may relationship sila, magandang Mm, relationship, and how are they treating each other in a mm, way that is not offending. Ayun. yes. So, usually, you use probe questions to explore. Hindi ka muna magsasabi, "Ay, wag ka nang mag-anak ng anak." O, di ba? We don't say those things, but rather, how many children do you think you would want to have? Pero at least, ilang anak na ba tayo? Tama, tama. Di Oo. ba? Para And maplano. paano ba, how will you prepare for the future or Mm, sustaining the growing family for the mm. future? Okay. At sabi mo may Nasa, shared responsibility. So parang siguro sasabihin, paano natin pagtutulungan yung responsibilidad kay daddy at yung oo. tungkol naman sa pamilya ay responsibilidad mo. Hindi ka man pwedeng akuin yun. Hindi ka man pwedeng, Yeah. hindi man pwede ako rin ang mag-shoulder ng iyong Oo. anak. Yun. Exactly. Siguro tulong So, paminsan-minsan pero hindi mm-mm. hindi ano buong responsibility ay sa akin din. Yun. Pero Yes. pwedeng sabihin ng kapatid na, uy, si tatay, sino ba umaasikaso? Ako din. Diba? Mm. Sige, gagawa pa. Para ano tayo, tulungan tayo, kumbaga. Yes, Maganda yun. exactly. Yeah, wow, Mm-mm. that's good. Tulungan. Yan, mga kaagapay ha, tulungan. Hindi, hindi yung tawag doon. Hindi yung yurakan o yung o pagalingan. Huwag naman. Sige, at alam natin na ang Panginoon ay mapagbiyaya naman. Mabubuhay at Mm. mabubuhay ang mga tao. Huwag niyong sukatin ang tao batay sa gastos. Lord, Mm. wag sa gastos. Gastos ang sukatan ng tao, eh, no? Magkano ba gastos mo? Magkano ba ang ambag mo at kita? Eh, naku, ang hirap naman kung ganun tayo sa bahay.
Ang pamantayan yung Mm. kita tsaka yung gastos. Kung magkano natipid, yun ang pamantayan. Wag naman sana. Wawa naman. Anyway, mga kaagapay, eto, isa pang tanong ng ating listener. Sabi niya, eto naman, iba. Simula 2 years ago ay humarap sa maraming problema si Mister sa trabaho. Wow, ang daming problema sa trabaho. Ang daming nangyayaring ganyan. Hanggang sa nag-resign siya and 6 months nang walang work tsaka income. Ngayon po ay may mga suicidal thoughts na siya. Naku, yun na lang daw siguro ang solusyon sa marami niyang problema. Nung una ay hindi ko po ito naririnig sa kanya. Sinabi ko sa kanya na baka gusto or kailangan niya ng counseling pero ayaw niya. Paano ko po kaya siya matutulungan? Ano po ang dapat kong gawin? Ayan. Ay, naku, Ayun. importanteng tanong to. Napaka-importante. Mga kaagapay, baka kayo baka nag-iisip na kayo na lumundag dyan. O, wag muna. Pakinggan natin to. Ate Wilma, go ahead. Ay, naku. Usually, if we're going to no study yung mga sinasabi niya 2 years ago, ibig sabihin 2 years na yung problema niya. It has been going on for 2 years already. Yung mga And problema siguro sa sa trabaho. sukdulan na, nag-resign na siya. Then for 6 months wala siyang trabaho. Mm-mm. Normally, yung mga suicidal thoughts would come, mga, if you have a recent or ongoing life crisis, no? Like, do you Ayun. think na-traumatize kaya siya dito sa work, sa trabaho niya? No? Posible. Oo, di Posible. ba? Mm-mm. Kasi loss of work and income, medyo kung ikaw padre de pamilya, kung Yes, wala kang hirap trabaho, yun. income, mahirap. Mahirap Mm-mm. sa isang ego ng isang lalaki na parang wala ka ng silbi, di ba? You cannot sustain a family. Yung walang silbi, magaan pa yun eh. Ang mahirap yung pabigat na. Yes, exactly. Oo, Yun yung pampabigat, pinaka, di ba? yung masaklap na pakiramdam ng isang tao. Pag alam niyang Mm-mm. hindi na siya nakakatulong, nakakapagpabigat pa siya. Ang sakit nun. Yes, yes. Tsaka, yung siguro because of na dun sa work niya, parang wala siyang, I don't know if yung capacity to solve and handle problems. Kung nakakatulong ba yun or do you think it would complicate or nadagdag sa kanyang mental health condition? 'Di ba? Mm. Yung nothing is solved. Everything is hindi na yun. Yung parang, Then probably for 2 years he must have untreated mental health condition na hindi mm, nalalaman, 'di ba? So nandun na yun. Siguro mm, sabi ng ating client, ah, paano ko po siya matutulungan? Una, probably safety ang mm, mm, mm. importante doon. Safety, Safety na, mm bantay. Kasi safety in a sense na nagsasabi na siya na he has suicidal thoughts. Yan. So, Pag once kailangan, na may suicidal thoughts na yan, may mga nagsasabi na yan sa bibig niya na sana hindi na lang ako magising bukas. Or he would say, sana mawala na ako forever. O yung mga ganyan, whether it is communicated bluntly or as a threat, mm, mm, mm. she must take it seriously. Yeah. So what can she do? Kasi ang suicidal kasi ang tao, una, suicidal thoughts muna yan. Naiisip Then lang they will muna. have suicidal ideation, which means problem-solving capacity is narrowed down. So wala na siyang Okay. gusto niya ma-focus on taking his own life. So then after that, nagpaplano na kung paano Mm, siya mm, mm. mamatay. Ayun, di Oo. ba? So that's a very dangerous stage na. So he's looking for a method to end his life. Then ang kasunod nun, the fourth is the suicide attempt. Now, Oo. if nangyari yun, nako, ano nang gagawin niya?
no? So, safety muna in a sense that uh, she has to be sensitive. You talk to that person Mm. sensi sensitively. Kailangan gawin ng Probably, mga paraan para hindi matuloy yung kanyang mga binabalak na yun. oo, So, kailangan minsan may bantay, itatanong, mayroong mga bagay na tanggalin yung kutsilyo, tanggalin diyan yung mga gunting. yes, Tapos exactly. yung Clorox, yung iba-ibang mga bagay na ginagamit para mag-suicide. Oo, Yung lubid. Ako. Ano ba yan? yes. At saka, minsan, pwede natin itanong, so you want to die? We have to tell it diretso, no? So you want to die. So yes, yeah, gusto ko na mamatay. Yung ganyan. For example, no? Eh, Then sabi niya, how do you want to die? So you have to, at least malalaman mo kung through, ano nagpaplano. ba, Mm, gunshot, mm. gusto mo ba uminom ng mga pesticide, gusto mo magbigti, Oh. di May mga ba? magtatanong na tama ba na itanong yun dahil kasi baka lalo pang makaudyok yung mga You ganon. have to ask. Kasi kung nasa plano na yan ng tao, may paraan siya. Anong meron siya sa paligid. So, kaya tama kasi na yung sinabi nyo, itago nyo yung kutsilyo, yung mga Clorox, yung mga overdose ng mga medications, Yan. yung mga sharp objects, yung mga Mm. tinidor, yung lubid, yung mga ganyan. At saka yung Siguro, sinasabi, mm, yes. siguro isa sa mga problemang nabanggit niya paano ba madadala sa counselor? Ayaw sumama. Ayun, Ayun. ayun, So, paano nga ba? Pero oo. sa batas natin pwede namang lalo na kung kamag-anak ka, pwede na yung dalawa o tatlong adults na nasa bahay, pwede silang pilitin siya na dalhin sa counselor. Pwede nga humingi ng tulong sa barangay na Mm, dalhin yung asawa ko sa counseling kasi anya pumunta at alam nyo, matulungan ng barangay, dadalhin pa yung kotse, yung pang-ambulansya, yeah. tapos dadalhin sa sinabi mo Yes, counselor. Ayun. that's another way to elicit help from your Yeah. friends, Oh. from your kapitbahay, o sino bang nirerespeto niya, di ba? Mm-mm. So, yun ang kagandahan din kung if you have some friends, kasi minsan pag suicidal ka na or you have this depression, kasi Yeah. kailangan nga madadala sa counselor or sa psychiatrist Yes. because hindi na nga siya stable, di ba? Mm-mm. Anything that has that suicidal thought, hindi na stable yung kanyang pag-iisip. So, Opo. kailangan na talagang dalhin. But when we talk Ang to that sapilitan na person, kahit hindi na gusto, oo, sapilitan na talaga. but when we talk to that person, do not use judgment. Judgment, do not judge, no? When nag-aaway sila or whatever, or so you want to die, Oo. so do not pass judgment, do not criticize, we do not condemn or minimize the Mm. experience. Kunyari, oh, Mm. para ganyan lang, gusto mo nang mamatay. Parang, sometimes, para sa atin, maliit lang yun, para sa kanya, big deal yun, di ba? Pwede, So, yan ang bantayan mm. natin, So pwede di niya ba? sabihin, oh, eto dadalhin kita sa ospital. Alam kong ayaw mo, dadalhin kita sa psychologist. Alam kong ayaw mo, pero para sa atin ito, Mm-mm. para sa ating dalawa, tunutulungan kita. Yes. Andyan yung suporta Mm-mm. ko sa iyo, huwag kang mag-alala, okay? Eh, Mm-mm. pagka hindi mo kaya, ako naman ang aako. Tara, gawin natin ito para sa iyo. Yeah. So maka-encourage. So, seeking professional help is very good kasi kung tayo, hindi naman yan natin kaya, pero ang pwede nating magagawa is yung mga, ano ba yan, is path warm. Alam mo yung Tapon. phrase na yun, is path warm. I means ideation. Aha. Yung ating Ah, kasama ba yes. may ideation, threatened or Mm-mm. communicated. So, nagsasabi na ba siya, ay gusto ko nang mamatay. Yan. So, may thoughts na siya. Gumagamit ba siya ng substance abuse? So, S is substance abuse, no? Oo, siya ba yung So, gumagamit ng mga, it's oo, either nag nag alcohol or anong drugs or whatever, is it excessive or increased, no? oo, Kasi normally
pag, alam mo, malungkot, minsan they would resort to those substance use. Yung P stands for purposelessness, which Yan, means kawalan ng I got no more reason for living. rason, Diba? wala ng layunin. Mm-mm. Yes. And A, which means anxiety, agitated sila, minsan hindi sila nakakatulog, isip lang ng isip ng problema nila, yung mga ganyan. T Mm-mm. is feeling trapped. No? Parang feeling that there is no way out. Kaya ang way out na lang, ay, magpakamatay na lang ako para mawala na yung problema ko. H is hopelessness, feeling that things will never get better. Wala nang yung there's no solution, wala nang lunas, no? Mm-mm. W stands for withdrawal. So Withdraw. they're not seeing friends, they're not seeing family, they refuse to go places. Yung Kaya iba pa nga, malayo na. Ayan ang indikasyon. Pagka ayaw na makipag-usap sa ibang tao, yes, nagkukulong na lang sa ayaw na kwarto. maligo. Ayan, Hmm. ayaw pa rin maligo. Naku, delikado yun. Ayaw maligo, ayaw kumain, lahat ayaw, no? Anger, ayun, may galit, ayun, they want to get even with somebody, you seek revenge. Then R is recklessness, no? Reckless. Ayan. They Yung become magdesisyon more risk. pabugso-bugso kung magdesisyon. Yes, hindi na Mabigla-bigla. nag-isip, no? Impulsive na sila. And Mm-mm. there's also mood change, that's M. Mood changes, naging dramatic na sila, parang minsan di na sila katulad dati that in control of things. Right now, they're very crybaby na sila or masyadong drama na. So, yun ang palatandaan natin is path worn. Ayan. Yan. Okay. Those are the mnemonics, no? Para matandaan natin kung eto bang ating mahal sa buhay ay thinking of suicide. Mm-mm. Ayun. Ayan. Okay. Pero maganda rin na madala siya sa counseling. Yes. Kung talagang ayaw niya, pero kailangan niya talaga, ayon sa iyong opinion, ay mukhang makakadulot sa kanya ng kabutihan at mas safe sa kanya. Mm. Pwede naman pong sa pilitan dalhin, basta ipaalam nyo sa barangay, patulong kayo sa Mhm. barangay, mayroong mga patakaran yan, usually 2 adults na taga roon sa bahay. Kung walang 2 adults, Mm. kahit isang adult, basta asawa, basta kamag-anak, ayun, pwedeng humingi ng tulong para dalhin doon Yeah. ng sa pilitan. Actually, safety and parang treatment for depression, yun ang unang-una talaga. Kaya Yes. dalhin nga sa professional help para sila po mag-a-assess kung kailangan ba nila i-hospitalize or Oo, kailangan ba nila kailangan. i-confine Oo, para oo. to protect themselves from harm or from suicide attempt. O So baka yun ang medication lang. kagandahan dun. Mm, Yes. Or Ayan. else left to themselves, Mm, talagang suicidal nga. Parang mm, anger turns towards themselves. mm. The At anger naku, is, mm. di At ba, ngayon ay, sa sarili. oo, yun. Kailangan matalakay yun. At madali itong makikita sa counseling. Kaya kung meron kayong problema sa counseling, naku, mamaya i-announce ko sa inyo kung ano yung mga magagandang lugar na pwede kayong magkaroon ng counseling. Meron mga Christian counselors tayo sa PACC, pero i-announce ko yan mamaya. By the way, Ate Wilma, kayo ay nasa Philippine Association for Christian Counselors. Ano po? Yes, oo. I'm Ayan. part of PACC. Ayan. Mamaya bigay ko yung contacts. Pero babalik tayo. Magpo-pause muna tayo sa isang break. Don't go away. We'll be right back. At marami pa tayong tatalakayin. Ano? Stay tuned. And dito sa Heartline Friday Night Edition. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City.
1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po mga kaagapay sa patuloy na pakikinig. Andito pa rin tayo sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Heartline, Friday Night Edition. Thank you very much sa mga kaagapay natin na tuloy-tuloy nakikinig, mga katropa, mga kaibigan, mga kakudyapi. Okay. Kayo po na siyang espesyal na guests namin dito talaga sa ating Heartline. Siyempre, greetings kay Juliet Adrada, kay Jonathan Kasipit, Imelda Matampak, Perlita Patio Del Deaday, si Rose Gallardo Abong-Abong, Continedo Inel, Judo Rosales, Pelomina Anyosa, Philip Co, Loretta Ponce, Edmond Garcia, Mark Francis de Vera, Edgardo Elizaga, Gary Tansuico, Larry Germar, Annalisa Mendoza, Angelito Federico, Tessie Surat, Jane Domanico, Beth Kaluwag. Kay Helen Grace Chempo, Reynaldo Gonzalez, Rosalinda Buico, Miko Botial, Rose de la Cruz, Presi Mitra, si Ronaldo Baliaser, Bernie Sikat, Net Danga, Carlos Viray, Ate Elman Kagidangan, hello, Leonidas Rubio, Ate Leonida Tela Sacada, Efren de los Reyes, Cecilia Lumagi, Gina Asperas, Elizabeth Barlam, Mary Rose Boco, Raymunda Gallardo, Amy Ebrada, at ang Mount Calvary Baptist Church sa Pangasinan, sa Tayog, Pangasinan. Thank you very much for being part of us, okay? Thank you for being here at Heartline. Nako, ang dami-dami natin mga katanungan pa. So, tuloy-tuloy lang. Ate Weng, are you ready? Ready. Alright. By the way, bago tayo magtuloy, kasi kanina yung taong nagtanong ay merong suicidal yung asawa at siguro maganda na mabigyan ng lunas, mapagaan yung kadamdamin ng isang tao. At sana mapaniwalaan nyo mga kaagapay na hindi porket wala kang trabaho, tapos na buhay. Kasi yun usually sa trabaho nakasalalay ang buhay natin. Huwag natin gagawin yun dahil ang Diyos ay may iba-ibang paraan para magpatuloy ang buhay natin. Hindi lang sa trabaho. Madami ibang iparaan. Kung sakali magpapa-counsel sa iyo, Ate Wilma, paano po kayo makakontak? Well, mas maganda if you can reach me at PACC. Sa Philippine Mas maganda Social. yon. Oo. Mas mabibigyan nila ng ma-address ang most of the questions, or if you need counseling kaagad, that is the best way to go, in my opinion. Or you can go to University Baptist Church. We have a student center there. And if you want to Moraita, sa Palok, Manila. Moraita, o mga estudyante doon can enlist, then we can set up an appointment with somebody there. Then if you ask for me, then
we will set a date on that. Our Ayan. pastors will cater to your needs, ganon. Ayan. So, we're Okay. just spearheading kung paano gagawin yung counseling ministry sa Mm. Moraita. Ayan. Okay. So, tuloy-tuloy. Para kung interested kayo na makakonect kay Ate Wilma, doon po sa Philippine Association for Christian Counselors, doon yung pwede siyang makonect. Ang website noon ay nasa philac.org. philacc.org. So that's philacc.org. So makokonect niyo doon. Si Ate Wilma na andun yung kanyang appointment. Okay? Ayan. Yes. So bisita lang po kayo para magkaroon ng appointment doon. Ayan. So, eto ang ating next question, Ate Wilma. Sabi ng ating listener, paano po intindihin at i-deal ang asawa ko na may trauma mula childhood niya? Nung boyfriend and girlfriend pa lang po kami, hindi po ito lumalabas sa kanya. Pero, ngayon nagkapamilya na kami, sobrang evident na po. Ay, nako, parang yung kanina, no? Marami siyang mga trauma Yeah. nung childhood. Mm-mm. Para lang malinaw sa inyo, yung trauma, yung masamang karanasan na nagdulot ng epekto, pangmatagalang epekto sa isang tao. At Yeah. ang kanyang pag-iisip ay naapektuhan sa pagiging mabalisa at Mm-mm. lumilitaw yun. Ako, baka nung nagkapamilya, nagkaroon ng, alam mo yun, Ate Wilma, yung mga may trauma nung bata, pag nakita nila Hmm. sa kanilang anak, na nababalik, naaalala yung kanilang Usually, pagkabata. usually nangyayari. Usually nangyayari yan when we were young, parang lahat because we're so busy with doing life, we're pag-aaral natin, yung career Oo. natin and everything. But as we become more accomplished or relaxed or basta later in life, magre-resurface yan, yung Mm. mga childhood trauma natin, yon. So, this is like PTSD-like symptoms na lumalabas, no? Parang nangyari siya in the past when Mm. we were like, dito sinasabi, childhood, di ba? Parang that person is re-experiencing it in the present time. Nauulit yung karanasan, parang Nauulit. naaalala, nauungkat. Ayun. Yes. Parang I-explain. especially pag naalala yung sense of smell, Yung sense of naamoy niya. hearing, music, yung minsan naalala yon, di ba? Or the same scenario, parang, ay, pero hindi siya nagsabi what happened to the husband, di ba? Is he suffering from violence? Uh, is it sexual violence, physical violence? Um, did they experience natural disaster, accidents, and everything, no? Mm-mm. Kung wala siyang sinabi kung anong klaseng trauma, no? Basta ang sinasabi lang that the husband is re-experiencing, parang nire-repeat nila or there is a repeated, disturbing, unwanted memories Yan, yung of the stressful alaalang hindi gusto. experience. Mm-mm. Bumabalik. Minsan, nagre-recur yan sa dream. Sa Sometimes it panaginip. would be a feeling of that stressful experience that is happening Mm-mm. way, 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 way back. But parang feeling niya nangyayari uli. Especially when mga rape cases, Mm-mm. mga midnight, for example, kung ano siya, na-rape siya ng midnight, parang hindi siya, balisa siya Tapos pag minsan yung, mga oo, may midnight. case ako na kapag yung kulog, kidlat yun, nangyari yun sa time na gumugol. Kaya kapag nakakarinig siya ng kulog, na ano siya, naaalala niya yung pangyayari. Yun. Ayun. Mm-mm. Di ba, So, may, yung iba naman, the trauma of yung undoy, di ba? Pumupula, yan. or ano, Ulan umuulan lang. pa lang, oo, natatakot na, di ba? Mm. Gusto na magbalot. Gusto na magbabalot para tumakas na or whatever. Ito ba yung So, napapagaling pa, Ate Wilma? Meron pa bang paraan na gumaling ito? ah, this is very difficult to handle. Kailangan niya ng professional help dito. Kasi, minsan sinasabi niya, how do I understand, di ba?
kwento niya, paano ko maintindihan at i-deal ang asawa ko. Uh, the husband needs counseling talaga, professional help. Mm-mm. Kasi dito, they would be asked kung you have to identify what was the worst event that you had been through. Kasi kailangan mo minsan ma ma-re-experience minsan yun. So that that person should be in a safe environment. Mm-mm. Yun. 'Di ba? So may Kaya, kinalaman din how long ago did it happen. Katulad oo. dito, it's since childhood. So the pain and the memories are really deep. Kasi Mm-mm. habang bata, yung trauma, mas deeper ang nangyayari or na-experience mo, the deeper wound it can inflict on us sa tao. Mm-mm. Yeah. Di ba? So, ano kayang magandang gawin nitong misis patungkol dun sa mga mga ganitong pangyayari? Seek counseling. Si counseling talaga. Ayan. Totoo. Seek counseling talaga. Yan, tama. We have to seek Minsan, counseling. kung hindi hindi makukuha sa counseling, sometimes medication. So, medication plus counseling Opo, goes hand ayan. in hand. Mm. Lalo na pag masyado ng there is parang uh, the functionality of a Aha. person Yung kanyang ay yung kanyang kilos at kanyang yes. pananaw ay naapektuhan na talaga yung Mm-mm. kanyang mga Yes. ginagawa. Ayan. Ay, Kasi nako. minsan may avoiding memory din siya. May minsan, Oo. nakalimutan niya. Like you have a puzzle. You can Mm-mm. piece all the puzzle, but there is a certain hole that you cannot remember what happened in that area. Mm-mm. Just Yes. like that is like your mind, your brain is trying to survive. Mm-mm. Kasi kung Yes. maalala mo siya, 'di ba? Hindi, Yes. Mm-mm. hindi mo kakayanin. So Ayan. there is avoiding memories, thoughts, feelings related to the stressful experience. Ayan. Ayan. Diba? Siguro, So, talagang mm, i-recommenda natin na sa counseling na dermeretsyo dahil kailangan yon, Matil. Ang trauma yes. ay seryoso. Nako, huwag niyo pong papabayaan. Ano? Mm-hmm. Ayan. Naku, Ate Wilma, dami-dami Yeah. ating mga tanong pa at etong susunod po. ah, Matagal na po kami naming hindi nakasama sa bahay si Papa. O, siguro yung anak to ang nagsasalita. So matagal Mm-hmm. na po namin hindi nakasama sa bahay si Papa dahil naghiwalay sila ni Mama. 1 year Mm-hmm. ago, namatay po si Mama at pinauwi na namin siya sa bahay para may makasama kami. So, yung papa ang pinauwi. Pero malayo po ang loob sa kanya ng mga kapatid ko at madalas binabastos. Teenagers pa po ang mga kapatid ko. Minsan ko na silang pinagsabihan pero tuloy pa rin sa ganun. Paano po kaya ang tamang approach sa mga teenager para mapasunod sila? So ibig sabihin, itong isa to sa mga kapatid, mas nakakatandang kapatid, winelcome si Papa kahit na Yes. umiwalay. Ayun, at hindi nakasama sa bahay. Ngayon, nung bumalik, may mga teenager. Ay, nako, mga teenager nga talaga. Pero Mm. siguro andun din yung sama loob ng mga teenager na bakit ka pa bumalik? Siguro. Ba't ka pa bumalik? Matahimik na kami nung wala ka. Nagawa mong iwan kami. Tapos ngayon, babalik ka. Ano yun? Oh. Ganun lang? May mga Yeah. hugot din ng Mga mga. resentment na nararamdaman ng mga bata, no? Oo. Pero bilang ate, you cannot also blame them because Mm-mm. they lack the father figure nga. Pero Mm. bilang ate, parang nakikita ko siya that she is taking care of the younger teenager mga kapatid. Parang Yes. ang pikita ko dito on how to teach them how to be respectful to the father who is syempre Yes. matanda na, di ba? Opo, So yeah. one of the thing that she can do is to build rapport with those teenagers. Parang kumbaga respect is earned, Respect di is ba? earned.
So, you have to respect their perspective also. Mm. Pero in a way that you, parang the ate should also make them feel that she respects their view. No? Hindi ko naman sinasabi that Pero, mm, uh okay ibastos si tatay, no? That's not what I mean. But the teenager would appreciate when an adult would treat them uh yeah, as young adult and not like children. No? mm, Parang the ate would ask, bakit why did you respond that way? No? Parang uh probably we can like respect, no? mm, How to disagree respectfully during a discussion with mm, tatay, no? Siguro yung mm. ano, 'di ba? Minsan, Ah, minsan napapansin ko, ang mm, batayan ng respeto, kadamihan, nire-respeto nila kung meron kang pakinabang. Kung may nakukuha sa iyo, marerespeto ka. Madalas ganito, no? Maski sa pamilya. Kung may pakinabang ka, mm, rerespetuhin ka. Pero ang salita ng Diyos, tinuturo tayong rumespeto at kumilala sa tao na may halaga ang tao. Kaya kahit yes. makasalanan ng tao, pinilipi rin ng Diyos na iligtas ang tao. Dahil may Mhm. halaga ang tao, kapakipanganabang man siya o hindi, may sakit man siya o hindi, meron siyang mga bagay na hindi maganda sa buhay niya, pero ganun pa rin kinikilala ng Panginoon ang pagkatao, ang kanyang kabutihan. Kaya siguro hin- mahirap mahirap ipakita ito, pero kung napahalagahan yung halaga ng isang tao, mas magagrasp siguro ng mga kapatid niyang teenager. Ano tingin mo, Ate Wilma? Si ate talaga ay she would be the catalyst in the family Oo. para magbago yung kanyang pakikitungo sa daddy nila, 'di ba? Yes. Probably siya as the catalyst, she could create a safe space for the teenager as well as for daddy. Parang nasa gitna siya. You encourage open discussion without fear of being judged or Mm-mm. being scolded. Kasi syempre, oh, bakit mo ganyan? Dapat ganyan, ganyan, ganyan. So, probably the children has their own reasons why. Mm. Siguro hindi din siguro nagbibigay ng halaga si tatay ng show Pero self-respect for mm, himself, 'di ba? naalala ko noon tayo, Mm. noong tayo medyo bata-bata pa. Ang turo sa atin ng ating mga magulang ay yung huwag uhusgahan ng isang tao. Yun din, nasa Bible Mm. din naman, huwag kang manghuhusga ng tao. Huwag mong Yeah. husgahan sapagkat kung paano ka manghusga, sa ganung paraan ka din huhusgahan, sabi sa salita ng Diyos. In the way, Mm. do not judge because you will be judged according to the way you judge. Yan. Yes. Kung ang tingin mo sa isang tao, ganito, hindi mo mapatawad, baka yun din ang mangyari sa iyo dahil gawin din ng Diyos sa iyo. Kaya malaki ang turo sa atin ng ating mga magulang noon na huwag manunukat, huwag magsusukat ng mga tao. Total, ang kultura naman Mm. natin Pilipino, hindi tayo mapanukat na tao. Ayaw natin ng ganun. Parang, alam mo yun, Ate Weng, yung kapag may manliligaw yung anak mo, titignan mo na mula ulo hanggang talampakan. Sinusukat talaga. Parang ano yung ninahanapan ng butas. Grabe. Mm. Siguro kung maipagtupad ito, palagay mo Ate Weng, makakatulong. Kaya, Probably you can apply real life principles here so that they also kasi ang mga teenagers would be looking for kung anong napapanood nila sa social media or what mm, or so tayo we have to teach values based on our Filipino yung pagrerespeto sa mga elderly, one of the yung pag-say ng po at opo at magmamano, di ba? mm, Tsaka responsibility, no? We have to teach them also responsibility, yeah. 'di ba? Hindi Oh, na porket
ah nawala siya for a very long time, hindi naman sinasabi that he's not a part of the family. So, ate is also ate needs to also teach kindness also Yes, to kindness. stand up, yeah, protecting, uh, kung binubuli or binabastos ng mga teenagers si tatay. So, she has to use role playing. If you were in the place of daddy, Oo. how would you Ikaw nga, feel, di ba? oo, kung ikaw nga sa lagay ni tatay, ano Mm-mm. mararamdaman mo? Eh, syempre di. Exactly. Oo. Di ba? Pero So, ang mga role playing teenagers, and, medyo emosyonal. Minsan, oh, hindi yun. nauna na yung emosyon kaysa dun sa pagrarason. Kaya siguro kailangan ang una bagay doon yung pag-unawa, suporta, emotional support, pero hindi Mm-hmm. hindi pagkonsente. So siguro yan. Tsaka, yeah, very useful yung let them reflect what values do I want to be known for. No? Yan. 'Di ba? Oo. Parang ikaw pag gumanon ka or you did respect your elder, ano na lang ang tingin ng tao sa iyo, 'di ba? Would you be a good example? So those are the things that we can use, or i-gather niya yung mga kapatid niya, they can have open forum, listen to anong hinaing nila, why they Yes. were disrespectful to this person, blah 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 blah, and all those things. Oo. So Pero hindi ibig in a sabihin na, way, oo. Hindi yeah. ibig sabihin na kapag napakinggan ng iyong damdamin, yun na ang dapat Mm-hmm. masunod. Hindi eh. Yeah. Dapat maging malinaw na ang ating Mm-mm. pakikipag-usap sa kanila ay ganito. Uunawain, bibigyan ng pagkakataon masabi yung kanilang hinaing. Pero ang Yes. pamantayan ay hindi yung damdamin nila o hindi yung kanilang mga naiisip. Ang Yeah. pamantayan pa rin ay kung paano tayo gumawa sa harapan ng Panginoon Diyos. Mm-hmm. Yan yung mahirap sa ating society ngayon. Iba-iba ng pamantayan. Pamantayan na pang US, pamantayan pang Canada, pamantayan na pang Middle East. Oh, Iba-iba. Pero wag natin yeah. kakalimutan, ang pamantayan talaga natin ay yung binigay sa atin bilang mga nananampalataya. Ang Panginoon, Mm-mm. ang kanyang prinsipyo, Yeah. pamantayan natin. Tsaka yeah, teaching the kids right now is so difficult. We really need Mm. to be consistent. Kasi ang pag-teach ng teenager, hindi lang naman one time, big time eh. Oo. Consistent that dapat. You have to teach them uh, parang consistently, Mm-mm. reinforce the lesson, feedback, Yes. and also, syempre, i-correct mo yan gently kung nagkamali man. Yeah. No? Mm-mm. So, hindi madali maging ate or maging magulang sa bahay, or how we would reinforce good manners pa Ayan. to our next generation. Ayan, Ayun. ayan, tama, ayan. Patuloy po tayo at pakikinggan natin pa rin ang ilang mga questions ng ating listener. Ito, sabi ng ating listener, paano po kaya mare-restore ang relationship namin ng mother-in-law ko? Nagalit po siya sa akin kasi nagkaroon po ako ng affair sa ibang lalaki 4 years ago. Hanggang ngayon po, ramdam na ramdam ko ang gap namin kahit pa ako ay okay na kami ng husband ko. Ay, yung mother-in-law. Nako, Mhm. nagkaroon siya ng affair, Ayun. umokay naman na sila mag-asawa, nagkaayusan na, pero yung mother-in-law, wala pa rin. Ate Wilma, ikaw ay mother ka at mother-in-law. Di ba may mga asawa na yung dalawa mong anak? Hmm. Mahirap, no? Kasi parang the mother was feeling for his son, no? Na, Ah, oh, eto, my son was not respected, and ah, mahirap. yung okay na sila, pero ang mother hindi pa rin settled. Kasi ang mother would feel that, oh, baka maulit, no? Mm-mm. So she cannot trust the daughter-in-law. Yan. Mm-mm. So the daughter-in-law has this dilemma. Paano sila mag-reconcile ni mother-in-law? 'Di ba? So Yes. bilang daughter-in-law,
ah, medyo challenging. Siyempre, baka magalit si mother eh. Di Yes. ba? Ayun. So, it's just like, I read sa, how to hug a porcupine. Yeah. Oh. Di ba ang porcupine? That's a good one. Nag, Para doon sa mga hindi yeah. nakakaalam ko ni porcupine, ito yung hayop na maraming tinik. Buong katawan ay Paano puro mo tinik. akapin? Paano magyayakapan ng mga porcupine? Kasi yung buong katawan nun puro tinik. Pero Yes. yung ilalim, yung dibdib, tsaka yung tiyan, wala. Ayun. Ah. Yun lang yung At kanilang kung talaga nagagalit siya, tatalikod siya at i, i, parang patatayuin he's niya going yung to kanyang mga spew tinik. all the spew all the quills out para Oo. matinik ka, di ba? Mm. At kung hindi mo natanggal yung tinik sa katawan mo, ay talagang mag-infection yun. Oo. Ayun. So ganyan din yung salita, pwede mag-infection sa ating damdamin, no? Mm. Pero bilang daughter-in-law, I would say that find her soft spot. Hindi naman siya lahat di ba, naka-wear ng armor. Meron din Oo. yan soft spot. Yan. So, that's your, hanapin mo yon. Pero sometimes, kung Yung medyo, yung soft spot, ibig mo sabihin, ito yung parte sa atin na marunong makidamay sa nararamdaman ng ating kapwa. Dahil sa yeah, pamamagitan noon, pagka nadamayan natin sila, mas madali natin silang makaunawa din ng yeah, tamang prinsipyo. mm Ayun. something that she likes, then Mm. you can agree on that area also, di ba? Or Mm. nadadamayan mo siya, or Yeah. you agree on that. Hindi naman lahat na kayo ay magka-clash or magkasalungat, no? Mm. Hindi Mm. naman kayo forever na there are times lang siguro uh, pero I would say that the best is kausapin mo siya. Mm. Ay, What mm. hurt her? Yeah, maganda yung sinabi mo no na ipakita din yung kanyang soft spot. Kasi kunwari kung ako yung kapatid, sasabihan ko yung mga teenager, sasabihin ko, ako din, nasasaktan din ako doon sa ginawa ni Hmm. tatay. Siyempre may sama ng loob din ako, pero bakit ko kinukupkup? Bakit ko kinukuha? Kasi alam Hmm. ko na bilang tao, dapat ituring kong tao din ang sino man. Kahit sa kanino pa, kahit ano pa ang kasalanan, kahit ano ang kanyang kalooban. Dahil sa kalooban ko, alam ko, matinong bagay at mayroong mabuting kalooban yung pagtulong, Yeah. lalo dun sa tatay. So, doon mapaparating yung prinsipyo, doon maipaparating yung damdamin mo, makikita din nila kasi aawayin ka ng teenager kung bakit sasabihin mali yung ginagawa mo. Pero pagka binigay mo yung tunay mong damdamin, makikita din nila may punto ka. May tama ka Mm. ba? At may tamang paraan na masabi pagka naidamay mo yung talagang tunay mong kalooban. Yes. Yeah. Kaya si mother-in-law also, kung talking about the si tatay tsaka mother-in-law, Mm. medyo mother-in-law is just putting her defense Mm. para lang siya. That's a protection Yes. na ako ang maging kaaway mo if you're going to betray the Mm. husband again, no? Yeah. So I think proper lang na mag-usap sila so that they'll be able to know Mm. what's the feeling inside, at least she can address those things. And kung ano bang meron na hindi nila pagkakaunawaan, Yan. mapaplantya yun. Malaki magagawa dito nung asawang lalaki. At Yeah. kailangan ding maiparating ng asawang lalaki yung damdamin niya. Pa- Para Siya may yung sabi niya, bridge, pwede di niya ba? sabihin, kumare, ikaw yung nanay, sabi, nanay, tinanggap ko na yung asawa ko. Ako na nga yung Hmm. asawa. Tinanggap ko. Andun yung Yeah, damdamin ko sa kanya. Bakit kailangan mo pang pwede. magalit? Hmm. Anong gagawin mo kung yung anak kayo gano'n? Well, relationship nila yun eh. Hindi naman ako di ba? I'm not living with them, but Oo. silang dalawa magsasama, and Oo. yun lang, hostile lang as si mother because she's trying to be defensive towards the son. Mm. Ayun. Oo So, naman. yun lang. At kung si daughter-in-law naman,
kung nasasaktan na siya, ay, mag-retreat na muna siya. Baka Oo. masyado naman mapuruhan, no? Puro, So, oo. oo, but be patient. Kasi syempre, ganun talaga eh. Be patient again so that ma-establish ulit yung relationship. Basta, we just have to be very creative in, building this relationship na medyo, yeah, tricky. Mm. Yet, we have to be consistent Yes. and be true to what Mm. we say and do, di ba? Yes, So, ayan. wag nang uulitin. Okay. Yeah. Eto, isa pang question. Ito naman ay tungkol sa kapatid. Sabi niya, hindi ko po kasundo ang kapatid ko dahil bata pa lamang po ay lagi na kaming ikinukumpara. Ngayon po naging Christian Mm-mm. na ako at unti-unting nire-restore ang relationship namin. Lagi ko naririnig na kaplastikan lang daw ang ipinapakita ko. Sincere naman po talaga ito. Paano ko po ito i-handle? Ay, ang Ay. hirap nito. Mga taong sincere naman, pero Mm. akala plastic. Ah, Mm-mm. paano kaya iyon? Madalas kasi ganun, Consistency lang. consistency pa rin, ano? Hindi Diba? mo hindi mo Consistency pa makikita rin. ng tao kalooban mo eh. Hanggat hindi Oo. consistent. Parang, well, bahala sila kung maniniwala sila o hindi. Because siguro, they have seen the change in her, Mhm. di ba? Oo. So, siguro, yung una, hindi ganyan ang reaction because Christ died for her and changed her in her inner being. That's why, parang sasabihin kaplastikan lang yan, di ba? But she has to prove that it is her new self na in Christ, di ba? So, ang ano dito, how will you respond to those people who does not believe your testimony? No? Mhm. So, we just be consistent. We don't have to prove Wala naman dapat who we ipatuloy. are. Oo. Oo, di ba? Oo, totoo. So, Ayan. Wala dapat consistency ipatuloy. lang at uh, how you respond is very important. Oo. how Ayan. we how we do this to parang magiging patotoo that we Oo, are patotoo, hindi really, kaplastikan dahil makikita yung totoo. yes. Mm-mm. Ayun. Ay, ganun na eh. Ang hirap naman talagang makita yung katotohanan. Isang bagsak lang, no? Madami yan. Madaming mahabang bagsakan yan. Last Tama. question siguro, Ate Wilma. Eto, sabi niya, Yes. lagi po kami nag-aaway ni Mister dahil palagi na lang siyang naka-online games. Kapag Ay, off niya naku. from week and rest day, nandun siya. Minsan, ay hindi nakakapag-church dahil puyat kaka-games. Wala na rin siyang time Mm-mm. sa mga anak. Paano po kaya namin ito i-handle? Ilang beses na namin pinag-uusapan pero di pa rin niya naayos. Ay, ang dami. Ay, Alam mo bang merong ngayon, proposed na psychological disorder. Ang tawag ay online gaming disorder. yes. Oh, ayan. Ayan. And this is part of what we call the addiction. Mm. Part of addiction din to na in which na kung siguro ang humihingi ng help is the wife, not the Mm. husband. Oo, yung 'Di husband. ba? Oh, mahirap. Kasi siya yung feeling niya wala ng time sa kanilang Mm. husband because of the game, Mm. no? Pero sometimes uh, makikita mo how or recognize the underlying need. Bakit ba si husband ay addict sa game? O nga, What bakit nga does ba? that game provide? Kasi No? nakaka-addict talaga Ganun. Exactly. Well, you have your reason why you get addicted to it. Is it Oo. because you want to escape from stress? Oh, madami Is it gano'n. Gusto because, magpahinga. is it because you want to have parang you want to have boredom relief? Mm. No, or a sense of achievement if you're connected with others kasi Oo. may online games, 'di ba, mga kapo-kapo yan,
you get to know other people, di ba? Mm. Or is it simply a habit? So, Habit. knowing these things, ano bang need na fulfill ng isang game Mm. para sa asawa mo? Pero I So think, that you'll be able to help him mm, find a healthier substitute. palagay Yun. ko makakatulong ang counseling dito. Exactly, oo. Makakatulong ang Oo, counseling talaga. kasi mahirap i-deal to ng kamag-anak eh. So, yan, yung mga taong ito ay dapat mapadala sa counseling. Kaya kung gusto niyo ng counseling, ayan, andito si Ate Wilma, andiyan ang Philippine Association for Christian Counselors. Andito tayo, ako po ay nagko-conduct din ng counseling para sa mga nakakaroon ng addiction sa games. No? At sa mamaya, ibigay natin yung inyong contact. Kayo, makakontak kayo sa Philippine Association for Christian Counselors. Ano po? Yes, oo. Ayan. Ay, pero bago natin, isa sigurong maganda gawin ay pinaka makakatulong. Pag-pray natin ang ating mga kaagapay sa isang short prayer at hari nawa ay makatulong ang damdamin at spirito nila. Sige po, Ate Wilma. Go ahead. Okay, let's pray. Thank you, dear Father, for being with us, Lord, for being the sovereign God, Yes. the great I am, that who is always with us, no matter where we are. We ask, oh God, that you will be the one to give us wisdom, Lord, sa aming pamumuhay sa araw-araw. Wisdom and guidance, Lord, Yes. on how to give us wisdom on how to respond to challenging life, especially sa finances, Lord, sa aming one of our listener who has financial challenge, and how communication plays a very important role in that. We ask, Lord, that you are going to also help people who are undergoing depression. Yes. I pray, dear Father, that you will reach to the deepest part of them. Yes, Lord. That are yung sad sila, and those people who are addicted to games. Thank you, dear God, for being there for them, giving wisdom for the wives, the mothers, and the parents, or the responsible person in the house. Yes. Help them, Lord, that they will have support also. We ask, Lord, for how you're going to bless the mag-asawa, that they will continue to work harmoniously with each other, as well as the broken relationship from the mother-in-law. We thank you, dear God, for how you're going to continually be in our midst also, Yes. and working our testimony so that Christ will be preached and Christ will be glorified. Yes. Thank you, dear God, for allowing us to minister to a lot of people, and I pray, dear Father, that your name will be lifted up and glorified. Thank you, dear God, for the opportunity of sharing and the opportunity of serving you. All these things we pray, and we give back all the praises in Jesus' name. Jesus' Amen. name. Amen. Amen, Ate Wilma. Thank you very much for being our guest, at nakaka-inspire talaga yung mga sagot nyo. And finally, we are very grateful na naandito kayo. Kayong lahat, mga kaagapay, salamat din sa inyong pagkikinig, pag-tune in sa ating Heartline 702 DCAS. Tuloy-tuloy pa tayo mula Lunes hanggang Sabado, 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. At tuloy-tuloy ito na pinabibigay ng Far East Broadcasting Company. Kaya salamat din sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter site. Sila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Benjo Morano, RTD team natin, sila Eileen Valdez, Weng Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, and Jabez Mancio. Ang engineer natin si Angelo Menor at si JT Tapua. At syempre, ang PA natin si Ate Kayla Escalante. Magandang gabi sa iyo, Ate Weng. Yes. God bless, and I hope to see you again. Magkita tayo. God bless. Yeah. Oo. And God bless din sa inyo, mga kaagapay, dahil
napakasarap na malaman na ang patuloy na pagpapala ng Diyos ay nasa inyo lagi. Take care always, at tayo po ay patuloy pa rin na mag-work dito, manninilbihan sa ministry ng Heartline. At kita-kita tayo ulit next Friday. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. God bless. Bye. Bye. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.